Ngayong araw na ito ay araw na tayong lahat ay tumanggap muli ng panibagong pagpapala. Amen ba? Salamat sa bagong buhay. Salamat sa bagong kalakasan. Salamat sa mga pamilya na ating nasisilayan, nakasama. Salamat sa trabaho. Salamat sa maraming bagay na ating nararanasan. Tinatanggap ng libre galing sa Panginoon. Amen ba? So this morning we will talk about those people or the people who live in prosperity and success. Meron ho talagang mga tao na nabubuhay sa kasaganaan at sa katagumpayan. Ang reality talaga sa mundo, pag inikot natin ang ating mga mata, may nabubuhay ng kulang na kulang at may nabubuhay naman ng sobra-sobra. Pero ganun ho talaga, it's a matter of choice actually. Ang isilang kang mahirap ay hindi mo kasalanan, pero kung mamamatay kang mahirap pa rin, kasalanan mo na. Amen ba? So malaki ang kinalaman pag pinag-usapan natin yung prosperity and success sa tinatawag nating divine favor. Narinig nyo na sa akin before, okay, that the one day of favor is greater than 1,000 days of labor. Isang araw kang makatanggap ng pabor, higit pa ito sa napakaraming araw ng pagtatrabaho mo. Alam po natin yan, mga kapatid, hindi lahat ng masisipag ang siyang yumayaman at unlad. Amen ba? Kasi kung ang basihan at batayan ng pag-unlad sa buhay ay pagiging masipag, sana lahat ng mga construction workers, mga garbage collectors, dapat lahat sila billionaire. Amen ba? Pero hindi kasi yon ang basihan, hindi yon ang sukatan. Okay? Malaki ang kinalaman ng pabor dito. Iba ang taong may pabor sa Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Amen ba? Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon kapag tayo ay nakakatanggap ng pagpapala. Ano ba ibig sabihin ng favor? Pag sinabing favor, it is unearned blessings bestowed by God upon individuals. Unearned, undeserved. Hindi ito di ba sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. So hindi wages, hindi kabayaran. Yun pong pagtanggap ng pabor. Yun pong nagtatrabaho, binabayaran dahil sa kanyang pagtatrabaho. Kapag tumanggap ka ng pabor, wala ka namang ginawa. Hindi mo maipaliwanag bakit ikaw. That is favor. Diba? Marami tayong naririnig na mga kwento na hindi niya i-explain. Iba yung may ginawa ka, tumanggap ka. Iba naman yung wala ka talagang ginawa, pero tumanggap ka. Iba yung joy, iba din yung klase ng pagpapasalamat. Amen ba? Sinong gustong tumanggap ng pabor? Sinong gustong tumanggap ng pabor? Sabi mo sa katabi mo, dahil nag-amen ka, nakahanda na ang langit para paboran ka. Amen? So, ang title ng message ngayong umaga ay mga taong nabubuhay ng masagana at matagumpay. Who are those people? Pag-usapan natin ngayon, ano ang makikita natin at ano ang bagay na dapat maiuwi natin para maranasan din nating mamuhay ng masagana at matagumpay. Joshua chapter 1, verse 8. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. So dito hinighlights kaagad yung importance ng Biblia, ng salita ng Diyos. Maraming tao hindi sila aware sa nakasulat dito. Kasi tayong mga Pilipino ay sinilang sa mundo na meron ng paniniwala at umaasa na lamang sa kung ano ang ginagawa. Actually, it's more on, the focus is more on tradition, not on the Word of God. Mismong sa Biblia ay ipinapakita sa atin
na kung meron man tayong ginagawa o pinagkakaabalahan sa mundo, ay huwag naman nating kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Dati, may mga tao lang na dapat magbasa nito. Pero actually, ang katotohanan, gusto ng Panginoon na ang bawat tao ay magkaroon ng Biblia upang ito'y kanilang bulay-bulayin at basahin. Bakit? Sabi ng kasunod, pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi. Kung meron kang bibigyan ng higit na importansya sa buhay mong ito, ang salita ng Diyos. Bakit? Upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Kaya kailangan mo siyang i-meditate. Alam mo, pag seryoso ka sa isang bagay at mahalaga sa iyong isang bagay, i-meditate mo yan. Iisipin mo yan, pagpaplanuhan mo yan, seseryosohin mo yan. Ganon din ang gusto ng Panginoon. Bigyan ng importansya sa ating buhay ang kanyang banal na salita upang matupad natin ang nakasulat, ang lahat ng nakasulat doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. This is the secret to a prosperous and successful life. Bonus na, hindi si bonus bonus na masipag ka. Amen ba? Masipag ka, plus you are guided by the Word of God. Ibang klaseng pagpapala ang iyong matatanggap. Amen ba? Everybody say, Word of God. So, importante yan. Pahalagahan natin sa buhay nating ito ang Biblia. Kawikaan 10:22. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Hindi po lahat ng kayamanan ay talagang kayamanan na nagmumula sa Panginoon. Ang kayamanang nagmumula sa Panginoon o yung blessings na galing sa Lord, ito'y walang kasamang kabalisahan. Aanhin mo ang kayamanan kung hindi ka makatulog. Aanhin mo ang kayamanan kung hindi mo mabili dahil bawal sa iyo ang pagkain na yon. Aanhin mo ang kayamanan kung sira ang iyong pangalan. Aanhin mo ang kayamanan kung ang tingin sa iyo ng mga tao ay kwago. Aanhin mo ang kayamanan kung nilalayuan ka ng maraming tao. Ang kayamanang nagmumula kay Yahweh ay walang kasamang kabalisahan. It is full of peace. You are enjoying your blessings with peace. Mapayapa ang pamilya mo. Simple, maayos ang buhay ninyo. That is prosperous life and successful life. Amen? So let's start. Sino-sino ba itong mga taong ito na nabubuhay ng masagana? By the way, sinong gustong mabuhay ng masagana at matagumpay? So alam na natin yung sikreto, salita ng Diyos. Pero tingnan natin ano-ano yung mga bagay, detailed, para maintindihan talaga natin paano tayo magagabayan ng salita ng Diyos. Kaya nga kung meron tayong gabay na kailangan natin sa buhay na ito ang liwanag ng salita ng Diyos. Wala nang iba. Ang salita ng ating mga kaibigan, di ba? Okay lang yon, pero hindi talaga yon ang dapat maging basihan natin, kundi ang salita ng Diyos. At kung babalansihin natin ang salita na narinig natin sa labas at ang salita ng Diyos, tayuan natin ang salita ng Diyos. Kasi ang Diyos kailanman ay hindi nagsisinungaling. Amen ba? Tayong mga tao, kahit pa tayo'y nakakilala na, naglilingkod sa Diyos, or kahit sinong nabubuhay sa mundo, prone pa rin tayo para magsinungaling, prone pa rin tayo para hindi magsabi ng katotohanan. Pero ang Biblia ay katotohanan. Again, this is the final authority
na dapat nating paniwalaan higit sa kahit ano pa mang knowledge na ating nare-receive sa mundo. Number 1, sino sila? Those who believe. Sabi mo sa tabi mo, ikaw ba'y sumasampalataya? Yan. Unang-una daw, na makikita natin sa mga taong nabubuhay ng masagana at matagumpay, sila ay naniniwala. Sila ay sumasampalataya. Kawikaan 28 verse 25. Ang taong gahaman ay lumilikha ng kaguluhan. Yung matakaw, yung greed, yung swapang. Okay? Ang kanilang dulot ay kaguluhan. Ngunit, ang nagtitiwala kay Yahweh, uunlad ang kabuhayan. Sinong nakarinig nun? Ang nagtitiwala kay Yahweh ay uunlad ang kabuhayan. Uunlad ang negosyo. Uunlad ang pinagkakakitaan. Uunlad ang hinahawakan ng kamay. Anumang minamanage mo, anumang bagay na ginagawa mo, uunlad. Ang susi, pagtitiwala kay Yahweh. Example, paano ba masasabi ng isang tao nagtitiwala kay Yahweh? Ang negosyo niya, ginagamit niya para maging daan upang ang Diyos ay maparangalan. Example, meron akong textile, may patahian ako, marami akong mga empleyado na nanahe. Sabi nga sa inyo last week, di ba? Hindi ko lahat pagtatrabahuhin sila ng tuloy-tuloy. Pahihintuin ko sila. Halimbawa, gusto ko bago mag-start, alas 7 ng umaga, lahat muna ay magkakaroon ng devotion. So, ako, as owner, kung kaya ko, or kakausap ako ng pastor or leader, pupunta sa aking business para mangaral sa mga tao. Yan ay isang daan, isang susi, upang maipakita natin na ang business natin ay for the Lord. Amen po ba? Kailangan kasi ipakita natin na yung negosyo natin ay hindi nakasalalay sa ating galing, sa ating diskarte, at sa ating sariling pamamaraan. Kailangan makita ng Diyos na bukod sa ating hard work ay may kasamang faith. Diba? Yung faith natin plus hard work is equal to a successful and prosperous life. Amen ba? Kapag ang isang tao'y umasenso ng siya lang, kaya hindi iyan mapayapa kasi pwede siyang yumabang. Pwede siyang maging, alam mo yun, maging lalong masama. Kasi wala siyang iniisip kundi dahil sa sarili niyang sikap. Pero pag alam niyang yan ay dahil sa kanyang tiyaga at dahil yan ay dahil sa kanyang pananampalataya, mahihiya siyang mag-boast o magmalaki. Kaya makikita mo sa mga ganyang klase ng tao, very humble pa rin kahit successful na ang buhay. Amen ba? Prosperous sila, pero hindi sila mayabang. Na ang tingin sa mga mahirap lang yan. Hindi ganon. Bakit? Kasi alam nila o alam niya na ang kanyang tinanggap na pagpapala ay bunga ng kanyang pananampalataya dahil sa pabor ng Panginoon. Alam mo bang ang pabor ay pwedeng hindi mapunta sa'yo, pwedeng sa kabila, pero sa'yo ibinigay ng Diyos? That is favor. In return, anong gagawin mo sa pabor na tinanggap mo? Magmamayabang ka. Hindi tama. Diba? Kaya ang isang taong nag-iisip ng higit sa nararapat, kalaban ng Diyos. That's why sinasabi ni Lord that we remain humble kahit ano pa ang maabot natin sa buhay. Amen ba? Sabi mo sa atabi mo, remain humble. Amen? So ang binibigyang diin ko dito, yung pananampalataya o paniniwala sa Diyos. Pero hindi ko inaalis yung hard work. Amen ba? Kasi genuine prosperity and success ang gusto nating ma-receive. Kasaganaan o kayamanang walang kasamang kapighatian.
Gusto natin, bless ang buhay mo at may kapayapaan ka. Amen po ba? Kaya huwag tayong maiinggit sa mga tao na bless ang buhay financially kasi hindi natin alam ang totoong kwento. Okay? Ang atin na lang laging titingnan, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. At mag-focus tayo sa ating mga sarili. Wag na wag tayong magko-compare sa kapwa natin kasi magiging malungkot lang ang buhay natin. Amen ba? Hindi iyon maganda. Kasi kahit anong gawin mo, hindi ikaw ang pinakapogi sa mundo. Pag hindi ka huminto ng pagkukumpara, lagi kang makakakita ng mas pogi sa'yo. Eh di, lulungkot ka na. Kahit anong yaman mo, hindi ka naman mapapasaya ng kayamanan mo. Di ba sabi ng Bible? Kahit sa sobrang sipag ng tao, makamtan niya at siya ang magmay-ari ng kalahati ng daigdig. Sobrang yaman. Namili ng lupa, kalahati ng earth, kanya na. Sabi, anong mapapala ng tao kung ang kaluluwa niyang nag-iisa ay mapapahamak? So ano yung higit na mahalaga sa Panginoon? Yung soul natin. Yung kaluluwa, yung nakatira sa loob. Ito ang higit na mahalaga sa Diyos. Hindi bumaba ang Diyos dito para sa kung ano paman. Bumaba siya rito para iligtas ang kaluluwa natin. Amen? Kaya pag tiningnan mo yung tao, huwag mo siyang tingnan sa kanyang di ba, physical appearance. Tingnan mo siya doon sa kaluluwang nasa loob. At doon mo makikita, lahat tayo equally. Because we are all created by His own image and likeness. Amen ba? Amen. Kahawig tayo ng Panginoon. Nilikha tayong kawangis ng ating Panginoon. Mataas ang kamay ng simula ngayon, talagang mananampalataya sa salita ng Diyos. Amen. Iba yun eh. Pag may pabor, pag may ginawa ka, diba, mas magaling yung presentation ng kabila, kulang yung sayo, incomplete, pero hindi maipaliwanag nung nagde-decide, siya ang kunin mo. Ma'am, mas kumpleto to eh. Hindi, parang hindi ko maintindihan, gusto ko siya, mas magaan ang loob ko sa kanya. Pabor yun. Amen? Naalala niyo yung kapatiran natin? Kinikwento ko sa inyo, taga Rosario, magta-tricycle. Yung asawa niya nagtatrabaho sa Softex, nananahi. Yung Chinese na may-ari, napagod, na-stress. Sabi niya, iwan ko na negosyo ko, balik na ako China. Iniwan dun sa kapatiran natin yung negosyo, pati sasakyan. Biglang umunlad. Sabi niya, bigay ka na lang sa akin pag ano. Ang tawag doon, pabor. Amen? Amen? Ang daming tao sa mundo. Ba't sa'yo? Ang tawag doon, pabor. Kaya anong dapat mong gawin? Magbalik ng pasasalamat sa Panginoon. Kaya pag ang isang tao ay tumanggap ng pabor, at yung taong yun alam niya ang purpose niya sa mundo, gagamitin niya yung pabor na tinanggap niya para ang mga tao ay makapakinig ng salita ng Diyos. Birthday niya, nag-celebrate siya sa Dusit Hotel. Hindi, Laos na pala yun. Sa sa Resorts World, sa Okada, doon niya. Ang mga invited niya, yung mga tao na di ba? Lahat. Bakit? Kasi yung paggastos niya may purpose. Hindi siya basta nagpakain lang. Gusto niya na ang tao makaalam ng katotohanan. Amen? Yun eh. Yun yung makikita natin. Kaya iikot natin ang mga mata natin pag may nangyayaring disaster, yung mga hindi kilalang mga individual, private citizen, na humihinto, may sasakyan, ang gaganda ng kotse, namimigay ng pagkain. Amen? Hindi sila nagpapakilala. Bakit? Kasi kilala sila ng Diyos. Yung iba, pag birthday, sa halip na maghanda ng kung ano-ano, naghahanda ng pagkain. At yung birthday niya, yung araw na yon, umiikot siya sa mga taong nasa lansangan, namimigay siya ng pagkain. Yun ang pagsi-celebrate niya ng kanyang birthday. Yung iba pumupunta sa mga, doon sa mga bahay ampunan,
doon sa mga lugar kung saan dinadala yung ating mga elderly. At doon nagsiselebrate. Kagaya minsan, pumunta kami, tuwan-tuwa yung mga lolo at lola. Pumapalakpak sila para silang mga bata. Masayang-masaya pag may bumibisita sa kanila. Tapos ready sila, may presentation sila. Kaya pag pumunta ka doon, uupo ka. Manunood ka, may program na silang nakahanda bago mo sila pakainin at bigyan ng blessing. Amen ba? Ayan. Lumilinaw na, lumilinaw. Number 2, sino itong mga taong ito? Those who seek. Okay? Yung mga naghahanap. Matthew 6:33. Ngunit, higit sa lahat, ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos. Higit sa lahat. Ano ibig sabihin? Ito yung unahin nyo. Anong uunahin? Pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Ang dapat daw uunahin o dapat binibigyan ng pansin sa ating buhay, naghahari ba ang Diyos sa akin? Ano bang ibig sabihin ng naghahari ang Diyos? Ibig sabihin ng naghahari ang Diyos ang nasusunod at hindi ang may katawan. Yun yun yung lordship. Yun yung paghahari. Dati, tayo ang nasusunod. Kung anong gusto natin, yun ang mangyayari. But this time, hindi na. Isinurrender mo na sa Diyos ang buhay mo at hinahayaang siya na ang magpatakbo ng iyong buhay. Yun ang paghahari ng Diyos. At yun ay nangangailangan ng isang desisyon at buong pusong pagtitiwala sa Diyos. Amen ba? Madali ba? Madali o hindi? Mahirap yan pag hindi ka sold out at hindi lubos na nagtitiwala sa Diyos. Pero pag naiintindihan mo na ang Diyos ay tapat, mabuti, hindi ka sasaktan, kundi lalo ka pa niyang ibibless, hindi ka matatakot na ibigay yung authority sa iyo at ibigay sa Diyos. Kaya kailangan umalis tayo eh. We are not the king. Ilagay natin yung king sa tamang posisyon sa puso natin. At yun ay ang Panginoon. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Hayaan mong siya. Yes, nagpaplano tayo, nangangarap tayo, pero ang nagtitiwala sa Diyos, umaasa na ang Diyos ang magbibigay ng katuparan sa kanyang mga plano. Amen ba? Praise God. Pagharian, mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Tingnan nyo yung kasunod. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Hindi sinabing, ibibigay na sa inyo kung ano yung hilingin mo. Sabi dito, ibibigay ang lahat. Hindi ng gusto ha. Klaro yan. Lahat ng pangangailangan. Amen? Baka sabihin, Lord, ba't di mo binigay yun? Ay, tingnan mo. Baka gusto mo yun. Hindi mo kailangan. Marami kasing bagay ang nagpapasama sa atin, nagpaparumi sa atin, nagpapalayo sa atin, nagpapamali sa atin, ay yung mga bagay na gusto natin. Hindi naman talaga kailangan. Kaya sumusobra ang tao, lumalala ang tao, kasi hindi na niya napapansin na yung hinahabol niya, gusto lang niya. Pero yung pangangailangan niya, sapat ang biyaya ng Diyos sa kanya. Amen? Parang ayaw niya. Amen? Those who seek. That's number 2. Number 3. Who are these people na namumuhay ng prosperous and successful? Those who generously give. Kawikaan 11:24. Ang taong mapagbigay. Ano daw? Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Tapikin mo yung katabi mo, parang ikaw yun, brother. Amen? Alam nyo hindi, ang naturalesa ng tao, hindi talaga giver. Hindi talaga tayo ganon. Originally, hindi tayo ganyan.
Gusto natin puro papasok. Hindi tayo naglalabas. Yan talaga kasi bakit? Yan kasi ang thinking ng mundo. Pag naglabas ka, nababawasan ka. Sa Biblia, baliktad. Habang naglalabas ka, dumadami ka. Amen ba? Kaya sa Panginoon, multiplication. Sa mundo, addition and subtraction. Amen ba? Ano yung mas mabilis dumami? Multiplication or addition? Multiplication. Kaya hindi mo maunawaan yung balik sa'yo. Kaya nga yung principle ng sowing and reaping ay ibang klase. Prinsipyo ng Panginoon. Pag nagtanim ka ng isang buto, hindi ka aani ng isang buto. Aanim ka ng daang-daan o libu-libong buto. Amen? Ganon yun eh. Pero sa mundo, hindi pwede. Mag-ipon ka. Huwag ka magbigay. Amen? Pero tinuturo sa atin ng Bible, which is secret to a prosperous and successful life, give. Amen? Those who are generous, ano sabi? Lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay. Ang marunong tumulong, tiyak na tutulungan. Yun yung anumang gawin mo, babalik sa'yo. Amen. Amen ba? Amen. Sinong gusto nun? Amen. Tapikin mo yung katabi mo, brother, magsimula na tayo. Amen? Amen. Pastor, paano ako magbibigay? Wala nga ako. Hindi ako naniniwala ng isang tao o may mga taong walang maibibigay. Baka naman ang sukatan mo lamang ng giving ay pera. Pastor, wala akong pera kaya hindi ako makapagbigay. Mali. May lakas ka Amen ba? Kaya kung yung iba may naibibigay na financial support, pwede kang magserbisyo gamit ang iyong lakas. Magugas ka ng plato. Tulungan mo yung mga alalayan mo, paupo. May nangangailangan ng tenga, ang dami niyang bigat sa dibdib, pumunta ka lang. Kinig ka. Amen ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwedeng wala kang ibibigay. Lahat ay binigyan ng Diyos ng kakayanang makatulong at makapagbigay. Amen. Maraming paraan para maging generous tayo. Yumakap ka lang sa mga umiiyak, nagiging generous ka na. Tumabi ka lang sa nalulungkot, nagiging generous ka na. Dumalaw ka sa mga nakakulong, nagiging generous ka na. Manalangin ka para sa mga tao, nagiging generous ka na. So malawak ang giving, malawak ang pagiging generous. Alam nyo ba, na ang pagiging mapagbigay ay hindi tungkol sa laman ng bulsa. Amen. Ang pagiging mapagbigay ay tungkol sa laman ng puso. Amen. Kaya pag ang puso mo gusto mong magbigay, lagi kang makakapagbigay. Amen. Pero pag kang nakaset sa isip mo, wag, hindi pwede ngayong mabawasan. Tiyaning-tiyani Kahit nakapatas dun, alam na alam kung nasan yung 20. Pagbunot Amen ba? Yung generous. Diba? All out yun. Eto. Pag naramdaman mo yung saya ng puso ng isang generous na tao, uulit-ulitin mo. Believe me. Kaya hindi mo pa gustong gawin kasi hindi mo pa nararanasan. Kaya yung mga generous, lalong nagiging generous, sabi ng Bible. Lalong gustong magbigay. Bakit? Iba ang joy sa puso ng nagbibigay. Mas mabuting ikaw ang magbigay kaysa ikaw ang bibigyan. Amen. Tayo pipili Magbibigay ba ako? O lagi nila akong mag-aabang? Nasa isip lang yan Kaya lahat tayo dito, di ba, dinedeclare natin sa culture natin, I am blessed. Amen? Pag dineclare mo yon, dapat maging totoo sa yon, I am blessed.
And the Lord bless you kasi gagamitin ka niya para maging blessing sa iba. Amen ba? Kaya pag ang mindset mo, I am blessed, my family is blessed, hindi kayo magiging madamot. Amen ba? Pero ito ang paalala ko. Sa mundong ito, hindi may iwasan talaga na may mga nanloloko. Amen? Doon papasok yung wisdom. Amen? May mga tao talaga na ang intention nila ay manloko ng kapwa. Bilang anak ng Diyos, huwag mo namang sadyain na lokohin ka. Kung alam mo ng ganon, huwag mong pauulitin. Kasi ang pag-ibig ay hindi pagtotolerate na ang mali ay gawin pa rin ng paulit-ulit. Amen? Ang pag-ibig ay pagtatama, pagsasabi ng may pagmamahal. Brad, ikaw ay galing na dito nung isang araw. Sabi mo, may sakit yung atak mo. Pero nakita kita, pagdating ko doon sa kanto, nagkakarakrus ka. Marami na ho. Sobrang dami na ang lumapit dito sa loob ng church. Lalo na nung bago pa lang tayo. Ang mga churches na malapit sa kalsada ay prone sa mga taong mahilig, sa mga nag-isip na hindi maganda. Marami na. Minsan, kailangan ko po umuwi ng probinsya. Kulang po ang pamasahe ko. Magkano kulang yan? 700 po. Kami naman na nando doon. Tara, pag-ambagan na natin to. Sa isang araw, nandyan uli. O kala namin, nakauwi ka na ng probinsya. Hindi po natuloy kasi ganyan. May hingi na naman. Amen ba? Yan sinasabi natin. Okay? So, kailangan din ay may wisdom. Bakit? Bilang anak ng Diyos, we need to identify the soil who is fertile at hindi. Hindi lahat ng lupa mataba. May mga lupang taniman mo na ng taniman, hindi talaga bubunga. Ano ibig natin sabihin? Yun. Kailangan alamin natin yung mga dapat nating paglaanan ng resources na galing sa Diyos. Kaya nga papasok yung wisdom. Ginagawa ko to sa taong to kasi gusto ko makilala niya si Kristo. Ito naman yung mga lupa na hindi talaga mamumunga kahit taniman mo. Uy, may nagiinuman. Pare, pasensya na. Alam mo naman, nasa church na ako, hindi na ako umiinom. Pero bumili ka na lang ng isang 4 kantos. Huwag kang magtatanim sa mga nagiinom. Yun ang nakakalungkot. May mga tao, handang tumulong, handang magbigay sa mga gawaing masama, sumusuporta pa sa masama. Pero pagdating sa higit na talagang nangailangan, nasunugan, ay wala. Pero pagka may mga party-party, ano yan? Party-party, may palaro po kasi bagong taon, magbibigay ka ng 200. Di ba? Which is which? Dapat piliin natin. Kailangan ma-identify natin saan natin dadalhin ng resources. Alam mo na yung tao na yun, i-scatter lang, bibigyan mo pa ba? Amen ba? Nagiging parapernalya ka pa eh. Kumbaga sa kaso, kasama ka sa mas makakasuhan. Bakit? You tolerate eh. Amen ba? Kaya kung alam mong ganon, doon mo lang itataya, wag na lang. Ngayon, kung nakita mong napapabuti ang buhay niya, uy, bumili ka ng brief ah. Ayos yan. Dagdagan ko para makabili ka ng short. Amen? Pero mga kapatid, ito yung bagay na kailangan maintindihan natin. Amen ba? Tinuturuan tayo ni Lord na maging generous and, of course, magkaroon din ng pagkilala sa mga bagay na dapat nating gawin. Amen po ba? Baka mamaya nagbigay ka, tapos nanalo ako sa scatter, bumalato ka pa. Sa susunod, hindi ka na basta babalato. Sa susunod, sasabihin mo, turuan mo nga ako niyan. Tumaya ka patuloy. Amen? Sayang. Okay, number 4. Number 4, live righteously. Live right. Amen ba? Awit chapter 1, verse 1 to 3. Mapalad ang mga taong hindi nakikinig sa payo ng masama.
So maraming bad influence talaga sa paligid. Amen. Kaya kung hindi ka nakikinig, mapalad ka. At hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya. Hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Kahit nakikita mo na, mabilis umunlad yung buhay nila. Huwag kang makikiisa doon. O may mga binabalak sila hindi maganda, huwag kang makikiisa doon. Manatili ka lang doon sa iyong, sa iyong conviction. Sa halip, ano ginagawa niya? Kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Ang focus niya is the Word of God. Okay? Binubulay-bulay niya ito araw at gabi at katulad niya ay punong kahoy. Yun daw ganong tao ay katulad ng punong kahoy na nakatanim, okay, sa tabi ng isang batisan. Okay? Nakatayo. Laging sariwa ang dahon, namumunga sakdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay. Yun daw taong tumatayo sa salita ng Diyos at hindi nakikinig sa sinasabi ng mundo, sa pag-uudyok ng mundo, sa sinasabi ng mga tao sa paligid niya. Ang katulad daw niya, puno, nakatanim saan? Sa tabi ng batis. May mga punong nasa desert, tuyo. Pero ang punong nakatanim sa batis, well supplied ng water, kaya lagi daw sariwa at laging namumunga sa panahon ng dapat siyang mamunga at anuman ang kanyang gawin, nagtatagumpay. Amen ba? Sinong gustong magtagumpay? Mabuhay ka ng matuwid sa harap ng Diyos. Ang labanan sa mundo mabigat. Yung current ng tubig papunta dyan. Ang mga anak ng Diyos lumalangoy ng pasalungat. Lumalaban. Gusto mo ng madaling buhay sa mundo? Huwag kang mabuhay para sa Panginoon. Hayahay ang buhay. Padulas lang. Dire-diretso. Ang sabi ng Bible, ang pintuan papunta sa kalangitan ay makipot. Pero ang pintuan papunta sa kapahamakan ay malapad. At doon pumapasok ang mas maraming tao. Kaya may tinitiis tayo sa mundo. Kasi lumalaban tayo. Amen? Kaya sabi ni Pablo, to live is for Christ. And to die is gain. Habang ako'y mabubuhay ako para kay Kristo. Kung ako man ay mamatay, pakinabang ito sa akin. Bakit pakinabang? Tapos na ang labanan sa mundong ito. Pupunta ka na sa piling ng Diyos Ama sa kalangitan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya mga anak ng Diyos, pag namatay, hindi sobrang dalamhati. Hindi ko matanggap. Di ba? At yung iba, panay ang I love you nung nakahiga na. I love you, mahal na mahal kita, bait-bait mo. Samantalang nung buhay na hindi mo pinapansin. Dinadaan-daanan mo sa bahay, nakaupo yung tatay mo, nakaupo yung nanay mo, dinadaan-daanan mo. Tapos nung namatay, mahal na mahal kita. I miss you, I love you, alam mo yan. Anong alam mo yan? Wala nang naintindihan, patay na eh. Kaya hanggat buhay, sabihin mo ang dapat mong sabihin. Nahihiya ako. Puro kahiya, para kang kabayo. Hiya, di ba? Ang hiya, di ba? Sabi ko sa inyo, ang hiya sa kabayo lang. Di ba? Hindi ka naman kabayo, hiya ka ng hiya. Sabihin mo. Alam niyo si tatay, bago kinuha ng Panginoon, wala akong pagsisising kahit ano. Why? Nasabi ko lahat ng gusto kong sabihin. Amen? Habang nandun siya, 15 years naka-wheelchair. Iyayakap ko. Tay, mahal kita. At kapag may mga decision making na gagawin ako sa church, pinaparamdam ko sa kanya na siya ang tatay. Na kahit ganun siya, kinikilala ko ang pagkatatay niya. Tay, anong magandang gawin? Papok-pok-pok lang yan. Tapos titingala. Yaan mo lang. At ganyan-ganyan. Tapos nung alam kong malapit na, pinaparamdam ni Lord yun
na malapit na siyang kunin ni Lord? Ginaya ko yung ginawa ni Jacob kay Israel. Umupo siya sa tabi ng tatay niya at humingi siya ng blessing. Ginawa ko yun sa father ko. Sabi ko, Tay, i-bless mo ko. Hinawakan ko yung kamay niya, tapos tilagay ko sa ulo ko. Ipag-pray mo ko, Tay. Mga anak, kung buhay pa yung mga magulang nyo, magpa-pray ka sa kanya. Napaka-powerful. Kaya pag ang ina ginalit mo at sinabi niyang gagapang ka sa lupa, hindi ka talaga uunlad. Powerful ang salita, lalo na ng taong may connection sa'yo. Unless sabihin niya sa salita, binabawi ko ang sinabi kong hindi maganda. At ngayon, sinasabi ko sa iyo, pagpapalain ka ng Panginoon, magbabago ang buhay mo. Amen ba? Kaya mga anak, huwag galitin ang nanay at tatay. Dahil pag yan, lalo na't unbeliever pa yan, hindi pa umaattend sa church, ay wala po yung control sa bibig. Delikado ka dyan. Pag ginalit mo yan, bigla sasabihin, batugan. Naku, ang sinasabi niyan, puro sumpa. Buti na lang kung born again yan, nakakilala na sa Panginoon, alam niya, kahit nagagalit siya, o pag sa Ate Tina, ginalit ng mga niladandan, anong sasabihin na Ate Tina? Oy, sanggol. Sanggol. Born again eh. Eh kung hindi born again yan, sabi nung pinsan ko sa akin, Jamel, bakit kaya ang inay, 4:00 ng madaling araw, Batanggenyo eh, 4:00 ng madaling araw, wala na sa amin. Sabi ko, nasaan? Nasa simbahan na eh. Dala-dala yung kanyang panlagay sa ulo, nananalangin. Pag uwi sa amin eh, mga 6:00 eh, kami sinisibog na eh. Mga batugan, magtatayo kayo na. Sabi ko, gagayon. Nagtataka siya, di ba? Yun ang sinasabi ko. Pag hindi mo talaga alam ang salita ng Diyos, sobra ka magtungayaw. Eh hindi mo naiintindihan na ang lumalabas sa bibig mo ay makapangyarihan. Kaya maraming mga anak ang hindi umasenso, isa sa dahilan ay dahil ang magulang nakapagbitaw ng hindi maganda sa kanya. At tumahimik ang kalangitan. Amen ba? Attend kayo ng Wednesday kasi yan ang topic ko na tinuturo. Thursday. Tungkol dyan ang mga topic na pinag-uusapan namin dito pag Thursday. Mas malalim. Amen? Let's go to number 6. Number 5. Those who are planted. Sino daw itong mga taong nabubuhay na masagana at matagumpay? Those who are planted. Sila na mga itinanim. Saan? Awit 92:13-14. Mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh. Ano daw? Mga puno na natanim sa tahanan ni Yahweh. Sa templo ng ating Diyos, ang bunga nila'y darami. Yun daw mga tao na nasa church na. Sabi mo sa katabi mo, uy, ikaw ang topic. Yun daw mga tao na nasa church na. Regular na nag-church, sinurrender ng buhay sa Panginoon, naintindihan ito. Ang sabi doon, sila na nasa templo ng ating Diyos, ang bunga nila ay darami. Pwedeng literal na ang anak mo ay darami. Spiritual, pwedeng mamumunga ka ng marami. Basta generally speaking, tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Kahit daw tumanda na ang mga anak ng Diyos, ang mga itinanim sa church, lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Kaya ang sarap manatili sa church. At marami akong narinig na gusto niya pagkukunin siya ng Panginoon, nasa church siya, naglilingkod siya sa Panginoon. Amen? Maraming tao ang kinuha ng Panginoon nasa beer house. Maraming taong kinuha ng Panginoon nasa sabungan. Maraming taong kinuha ng Panginoon nakikipagsuntukan.
Maraming taong kinuha ng Panginoon, galit na galit. Maraming taong kinuha ng Panginoon na nasa maling lugar. At tumahimik ulit. Amen? Totoo. Amen ba? Ang sarap, datnan tayo ng Panginoon, nasa ubasan tayo ng Diyos, namimitas. Anong ibig sabihin nito? Naglilingkod. Amen? Number 6, those who are upright. So lahat ng upright, alam nyo na yon, nasa taas na, kanan pa, ay talagang tamang-tama. Amen po ba? So yung nasa down left, mali na, sigurado. Ano? Si Jam lang tumawa, yung anak ko lang tumawa. Alam niya na ang daddy niya ay magaling mag-joke. Awit 92:13. Ay, sorry. Kawikaan 14, verse 11. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid hindi babagsak. Tingnan niyo comparison. Tolda, bahay. O, kung tayo ang tatanungin, anong matibay? Tolda, bahay. Bahay. Diba? Pero kapag ang nakatira sa bahay, masama, at ang nakatira sa tolda, guguho at mawawasak ang bahay, ang tolda, hindi. Bakit? Ang Diyos ang mag-iingat sa'yo. Amen. Amen ba? Amen? Sabi mo sa katabi mo, mag-amen ka. Amen? Di ba sabi nga dun sa aanhin mo ang bahay na bato. Kung nakatira naman ay kwago. Amen? Mas mabuti pa ang bahay na kubo na ang nakatira ay tawo. Amen? Matthew 7:24. Ang bawat nakikinig at nagsasagawa, ano daw? Nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Matatag ang pundasyon tinatayuan ng mga tao na na nakikinig at isinasagawa ang salita ng Diyos. Tapikin mo yung katabi mo, nakikinig ka ba? Amen? Pangalawa, ipinapamuhay mo ba? Pag ganon, matatag ang iyong pundasyon. Last, number 7. Those who are truthful. Lahat ng mga taong tapat. So, wag na natin munang pag-usapan yung mga hindi tapat. Kota kinabalo na tayo sa mga taong hindi tapat. Amen? Ano ibig sabihin? Boundary na sa dami ng mga taong hindi tapat sa paligid. Bakit? Ganun ho talaga kasi. Kasalanan ba ng mga tao? No. Kasi hindi nila alam. Dahil wala silang lakas na labanan ito sapagkat hindi nga alam ang katotohanan. Tayo rin noon ay ganoon. Kaya hindi natin pwede sabihin, ang sama mo, ang banal ko, masama ka, banal na banal ako. Hindi ganon. Intindihin mo sila. Dati kang ganon. Kinahabagan ka lang. Dapat mahabag ka din. Sa halip na sabihin mo, ang sama mo, sabihin mo sa kanya, friend, lilibre kita. Pagkausap mo na, mahal ka ni Lord. Sama ka sa akin sa church. Di ba? Hindi yung, ang sama mo. Huwag mo nang idiin. Amen? Kawikaan 28:20. Ang taong tapat, mananagana sa pagpapala. Pastor, parang baliktad. Kasi nung naging tapat ako, parang hindi bumili yung customer. Amen? Nasa sayo yan eh. Kung ano yung paniniwala mo. Di ba sabi ko sa inyo, pwedeng magnegosyo nang hindi magsisinungaling. Ang dami mong kausap. Sir, bilhin mo na to.
Puhunan na lang. Makauwi lang ako, makaubos. Yung pala kalahati ang tubo. Amen? Puhunan, kalahati ang tubo. Pwede mo namang sabihin para hindi ka magsinungaling na, Sir, bili ka na. Magkano ba yan? 100. Ang mahal naman. Sige sir, tumawad ka. Pwede bang 70 na lang? Huwag mo sabihin, sige na nga, wala na akong tubo. Lugi pa ako ng 10. Huwag kang gaganon, kaya ka nagsisinungaling, sobra ka magsalita. Sabi mo lang sa kanya, hindi sir, pwede. Siguro 85. Kulang kasi yung pera ko eh. Pwede ba ang 80 na lang? O kung may kita ka na, sige na. Huwag mo na sabihin, sige na nga, kahit wala ng tubo. Huwag na lang, sabihin mo na lang, sige. Huwag mo nang dadagdagan. Sobra eh. Sobra ang salita. Sabi ng Bible, sa dami ng salita, hindi maiiwasang magkasala. Amen? Kaya sumasama ang tao, sobrang dami magsalita. Alam nyo ba na sa Bible, sabi, kapag daw ang isang tao ay hindi masalita, napapagkamalang matalino. Alam nyo na sikreto ha? Huwag madaldal. Bakit? Sa bibig nakikita. Uy, walang alam yan. Nasabi ng lahat ang alam. Di ba? Kung tahimik ka lang, pagpasok mo, good morning sir, good morning. Upo ka lang sa isang tabi. Yes sir. Hindi yung pagpasok mo, ay, daldal mo. Di ba? Wala na. Huling-huli ka na kagad. Ay, narinig ko. Maraming kagalit. Sabi doon kanina eh. Dito, mag-ingat kayo rito. Nauhuli ka eh. Paano mo kikilalanin na isang tao? Ngayon mo lang nakita. Kausapin mo na isang oras, siya lang ang pagsalitain mo. Halos kalahati ng laman ng puso niya, alam mo na. Siya ba'y magagalitin? Maraming kaaway? Mabilis maghusga? Malalaman mo. Bakit? Ba't nalalaman ng doktor kung anong sakit ng tao? Nakikinig. Ang tao ang nagsasabi. Ang doktor, saka pa lang siya gagamutin. Sinong doktor ang lumapit ka? Dok, magpapagamot ako. O, ito reseta mo. Walang ganon. Tatanungin ka, o ano nararamdaman mo? Saan banda? Kailan pa yan? O, nagka-hint na siya. Okay, ito ang gamot para sa'yo. Amen ba? Gusto nyo gawin kong 10 to? Hindi. 7 lang po. Okay? Anong sabi doon? Ngunit parurusahan ang yumaman sa pandaraya. Ang taong tapat mananagana sa pagpapala. Diyos ang nagsalita. Amen ba? Sinabi ito ng kapatid natin na si Haring David. Ni Solomon. Pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo. Okay? And through him, sinabi ito ng ating Panginoon sa ating lahat. Parurusahan ang yumaman sa pandaraya. Kaya, again, yung sinabi ko sa inyo kanina, ang gusto natin, pagpapala, galing kay Yahweh, walang kasamang kapighatian. Kasi ang ino-offer ng mundo, kayamanang galing sa pandaraya. Amen? Kaya doon ka na lang sa hapag kung saan yun ay tapat. Kaysa naman sa kumakain kayo ng ham, kumakain kayo ng fried chicken, kumakain kayo ng lechon, di ba? Galing naman sa panglalamang, pandaraya, pagnanakaw. Okay lang ang ketchup. Amen ba? Inyo na ang pork chop. Kung masama naman, magtsatsaga na lang ako sa ketchup. Amen ba? Mabubusog din naman. Amen? Ang buhay ay hindi tungkol sa kung ano ang makukuha natin dito. Ang buhay ay tungkol sa Diyos na lumalang at sa layunin niya sa'yo at ito'y malakaran mo. Hindi tayo naglilingkod dahil gusto nating sabihin, Lord, bless my life, bless me. Hindi. Naglilingkod tayo sa Panginoon pagtanaw ng utang na loob dahil hindi rin mababayaran yung kanyang pagsasakripisyo sa ating lahat. Tinubos niya tayo sa krus ng Kalbaryo. Makasalanan tayo pero binura niya ang ating kasalanan. Kaya tayo naglilingkod dahil sa pag-ibig sa Panginoon. Pero ang Diyos ay mabuti. Kahit hindi mo hingin, alam mo bang kahit hindi mo hilingin sa Diyos na pagpalain, kay mapapagpala talaga ang buhay mo? Gawin mo lang ang principle na sinabi ko sa inyo.
Mabuhay ka lang ayon sa sinasabi ng Biblia, sa katuwiran ng Diyos. Ang pangako, hindi mo man isipin, kakatukin ka. Pag hindi mo binuksan, wawasakin ang pinto mo. Pinadala kami ng Diyos. Ibibless ang buhay mo. Sinong gusto, pwersahan siyang papasukin ng pagpapala ng Diyos. Maraming tao nakikiusap, umiiyak, at handang ibigay ang kaluluwa, yumaman lang. Ikaw na anak ng Diyos, gawin mo ang katuwiran, kalooban ng Panginoon. Ang pagpapala mismo ang maghahanap sa iyo, according to Deuteronomy chapter 28. The Lord's blessings will seek and find you. Wala sa lugar, wala sa pwesto, kahit nasa dulo ka, lalampasan ng pagpapala yung mga nauna sa iyo dahil sila ay inutusan pumunta sa bahay mo. Amen? Amen? Tayo po tayong lahat. Church, manatiling tapat. Hindi yan madali. Kaya kailangan nating magtulungan. Kailangan natin ng isa't isa. Huwag mong pababayaan ang pagtitipon. Kailangan natin ito. Lahat tayo nakikipag-battle. Lahat tayo may trials. Lahat tayo may mga obstacles. Maraming dahilan para pahintuin tayo. Maraming dahilan para hindi natin magawa. Pero ilaban natin. Pag nakita ni Lord yon, ang Diyos ang bahala sa lahat ng kakailanganin mo. Lord, we thank you for everything, Lord God. Alam namin o hindi, ngayon pa lang, gusto na naming magpasalamat. Salamat sa mga pagpapalang hindi namin na ipagpapasalamat sa iyo kasi natural, normal, hangin, tubig, sikat ng araw, lansangan na aming dinadaanan. Ngayon, Lord, salamat. Ina-appreciate namin to, ina-acknowledge namin to. And thank you, Lord. Napakabuti mo. Salamat sa mga pagpapala na tinugon po ninyo. Panalangin namin, hiningi namin, hiniling namin, at tinugon mo, Panginoon. Ang dami-dami nun. Lord, salamat. Buong pusong pasasalamat. Ganon din sa mga bagay na hindi namin hiningi, pero ibinibigay mo. Maraming salamat. Church, open your mouth. God is there. The Holy Spirit is there. Right in front of you. Kung saan ka nakatayo, si Holy Spirit ay nandiyan. Nakikinig sa mahinang tinig mo, kahit bulong, kahit nasa isip. Come on, kausapin mo ang Panginoon. Pasalamatan mo siya sa mga bagay na hindi mo na-appreciate noon. Ang langit ngayon ay bukas. Inihahanda niya ang mga pagpapala. Inihahanda niya ito at ito ay uutusan papunta sa pintuan ng bahay mo. Say sorry sa mga bagay na nagawa mong mali, na ngayon gusto mo nang itama. Come on. Lord, sorry. Nagawa ko to. Lord, sorry po, hindi kita na-appreciate. Lord, sorry po, sa halip na pasalamatan kita, pinuri ko yung sarili ko, yung galing ko, pinuri ko yung kapwa ko, pero nakalimutan ko, ikaw ang pasalamatan ko. This time, diretso ang tingin sa Diyos. This time, doon ang tingin sa source of blessings. Sa Kanya lang, ibabalik ang lahat ng pasasalamat. Kahit maraming ginamit na instrumento, lampasan mo silang lahat. Sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang pasasalamat. Siya lamang ang dapat parangalan at papurihan.
Now, ikaw na nag-decide ngayon, humanda ka sa matinding pagbabago ng buhay mo at ng pamilya mo. Sister PB, remain faithful. Do what the Lord tells you to do. He is placing it now in your heart. This is just a confirmation, Sister PB. Alam kong matagal ka nang kinakausap ng Panginoon. Brethren, God is just waiting for you. Ang Diyos ay handang magbuhos ng pasaganang pagpapala. Ang humahadlang lamang ay tayo na may katawan. Surrender everything now to the Lord. Ipagkatiwala mo ang lahat. Heavenly Father, I dedicate to you the whole JA1 Cainta family. This family is destined to live prosperous and successful in the name of Jesus. Hayaan mo na kumilos ng malaya ang kamay ng makapangyarihang Diyos sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Mangako ka na ang Diyos lamang ang iyong pararangalan, papupurihan sa pagpapalang iyong mararanasan. Heavenly Father, thank you so much. Nakikita ko po, palapit na kami ng palapit sa vision na iyong ipinakita sa akin. Thank you for bringing us and raising up new, faithful, available, teachable, and submissive leaders. We offer our lives to you, Lord. Thank you. In Jesus' name. Everybody say amen.